Hello guys! Welcome back again to our YouTube channel and it's me, Chading. And for today's video, meron naman po tayong gagawin na isang reband na kung saan gagamitan natin ng product ng EPSA na naman. As you can see guys, ang buhok po ng client natin ay medyo dry and may color po yung baba niya at 6 months na po itong na-reband. Actually guys, na-reband ko na siya dati at pangalawang reband na niya ngayon. So kung mapapansin nyo, colored yung baba at yung sa gitna guys, kinulayan niya yan ng itim. So ayan, i-reban po natin yan na may kasamang cellophane. And this video guys is requested also ng isa nating mga viewer. So keep on watching guys on how we work this kind of hair. So, ito po yung gagamitin natin na product guys ng EPSA, yung Keratin Smoothing Variant. At request po ito ng isa sa mga viewer natin na si Mario Galnayon Vlog. Ito na po ang request nyo. So, ayan guys, unahin po natin syempre yung number 1 ang i-apply natin sa buhok ng ating client. At ilalagay po natin siya dyan sa bowl. At syempre, i-apply na po natin siya sa buhok ng ating client. So, ayun guys, mag-apply na po tayo ng rebonding cream number 1 sa buhok ng ating client. So, by the way guys, 6 months na po siyang na-rebond. So, uunahin po natin applyan muna syempre yung regrowth part. Dahil yan naman po ang kulot sa kanya. Then, iiwan po natin yung rebonded parts. Bali, hindi po natin muna yan gagalawin. So magfo-focus po tayo doon sa bagong tubo ng buhok niya at wag na wag po natin isasagad sa anit at baka magkaroon siya ng damage. At wag na wag po rin natin lalagyan yung rebonded parts dahil sensitized na po yan at straight pa naman yung dating rebond niya guys. So magfo-focus po tayo dyan sa bagong tubo niya na buhok. By the way guys, yung baba, hindi po muna natin siya lalagyan ng gamot dyan. So ang ginagawa ko kasi guys, pag nagbabanlaw ako doon ay pinapadaanan ko siya ng kahit kaunti or pahapyaw lang na gamot para kahit papaano ay mag-active uli ang kanyang buhok sa rebond. Kasi mamaya ay papadaanan natin siya uli ng syempre plancha at lalagyan din po natin siya ng neutralizing cream kasi guys kung hindi po natin siya lalagyan ng gamot may tendency na pag tumagal yung kanyang rebond ay umalsa na po siya. So ayun, tapos na po tayo mag-apply ng rebonding cream number 1. Ang unang timer po sa kanya ay 30 minutes lang muna guys. At i-check po natin ang kanyang buhok after 30 minutes kung nag-reaction na po or nag-react na po ang gamot sa kanyang buhok. So mag-nut test po tayo or mag-test run. So
check nyo to guys kung paano tayo mag-knot test. Ayan. Kuha lang po kayo ng buhok, ng strands, then buhulin nyo guys. Kung mapapansin nyo, ayan, binuhol ko siya at ayan, gumalaw yung dun sa may parang buhol at bumuka siya. So meaning to say guys, hilaw pa po yan. Ayan, kung nakikita nyo hinihila ko siya. So ibig sabihin, hilaw pa yan guys. So ayan, mag-test tayo uli gamit ang ayan, test strands. Hihilain po natin guys para malaman natin kung luto na. Ayan, kung napansin nyo, nung hinila ko ay bumalik siya sa dating form. So, meaning to say guys, hilaw pa po yan. So, ayan, mag-extend po muna tayo ng another 10 minutes. Then, i-retouch po natin ang buhok ng ating client guys. Para ma-make sure po natin na maluto talaga ang kanyang buhok. So, magdagdag din po tayo ng amount ng gamot kung kinakailangan. Then, after nyan guys, pag na-reapply na po natin, mag-extend muna tayo ng another 10 minutes. Then, i-recheck natin uli kung siya ay luto na. Then, kung naluto na siya guys within the certain extend natin na oras, pwede na po natin siyang banlawan. Then, banlawan lang po natin. Wag po natin siya shampoohin or wag po tayo maglagay ng kahit na ano. Then, i-blower po natin guys. So, as this moment guys, tapos na po tayo mag-reapply and na-extend ko na rin siya ng ilang minutes. Kung napapansin nyo ay walang gamot yung baba dahil doon po sa banlawan natin yan papadaanan or papahapyawan ng gamot para mabilis po siyang mabanlawan natin. At syempre, pagkatapos po natin mabanlawan ng ating client or yung rebonding cream number 1, i-proceed po tayo sa pagbo-blower. Then, kailangan ng pagbo-blower guys, tuyong-tuyo dahil after nyan, paplansyahin po natin ng bonggang-bongga ang buhok ng ating client. So, ayun guys, tapos na po tayo mag-blower or napatuyo na po natin ang buhok ng ating kliyente. So, ngayon ay nakasection na po siya at magsisimula na po tayong magplancha. By the way guys, ang gagamitin lang po natin na init sa ating temperature ay nakaset lang po siya ng 180 dahil ang buhok ng ating client ay manipis lang at meron po siyang dating rebonded na part. So 180 lang po ang gagamitin natin na init ng plancha. So kung mapapansin nyo guys, ang pagpaplansya ko po ay mas nagfo-focus din po ako doon sa bagong regrowth parts. Bali yung sa dating rebonded po ay isang hagod ng plancha, isa o dalawa lang. Yung sa taas guys, mga 4 to 5 na hagod ng plancha. Then sa may colored hair o yung previous na rebonded ay 1 or 2 hagod lamang po ng plancha para hindi po siya mag-dry.
natin magplancha guys, i-prepare na po natin yung neutralizing cream or yung letter B. At i-apply na rin po natin yan sa buhok ng ating client. So, ang pag-a-apply guys, pag ganitong regrowth parts, unahin po muna natin yung regrowth. Then, sa pag-a-apply naman guys ng number 2 or yung neutralizing cream, pwede na po siyang isagad sa anet dahil safe naman po yan. At kung natapos na po tayo mag-apply doon sa top part hanggang middle part, ibaba na po natin yung neutralizing cream doon sa previous reband. Kailangan din po natin lagyan yan, syempre, dahil napadaanan po siya ng plancha. Kasi kung hindi po natin lalagyan yan, may tendency na umalsa ang previous niyang reband. Then, after po natin mag-apply, ibabad po ito natin ng at least 15 to 20 minutes dahil meron po siyang previous reband at sensitize na rin ang kanyang hair. So, 20 minutes is enough. Then, babanlawan na rin po natin yan. Then, in-next na po natin ang kanyang treatment na i-apply, which is the cellophane na may shades na chocolate brown. After applying the cellophane guys, babad natin ng 20 to 30 minutes. Then, banlawan din po natin ng maigi yan. Pwede na kayo guys maglagay ng conditioner or di kaya treatment after the cellophane para ma-deep condition talaga ang buhok ng ating client. So, kung nabanlawan na rin po natin, ayan, i-blower na po natin siya ng wag masyadong mainit na plancha. I mean blower. Yung medium heat lang po is okay po yan. Wag pong mainit na mainit. Dahil kung mainit guys,
hindi po magiging shiny ang result ng ating reband. At wag po tayong gumamit ng mga roller brush, mga paddle brush dahil hindi po necessary ang mag-blower ng ginagamitan ng suklay. Kamayin lang po natin guys para ma-feel po natin ang ganda ng reband or ang result ng ating ginawang reband. So guys, pagkatapos po natin mag-blower, padaanan na rin po natin ng plancha at para malak-in na yung gamot doon sa buhok ng ating client. So guys, kung nag-enjoy kayo sa ating video ngayong pa-reband na ito, I don't forget to give me some thumbs up. At ano ang masasabi nyo guys sa gamot na ginamit natin, yung EPSA Keratin Smoothing? Kung meron na kayong experience, just comment down below. At kung meron kayong suggestion, recommendations, and questions, mag-comment lang po kayo sa videong ito. Siya nga pala guys, balak ko sana sa aking next video ay mag Q&A po tayo. So kung meron po kayong katanungan tungkol sa personal kong buhay o di kaya patungkol sa ating video tutorial like rebanding, coloring, just comment down below and I will answer that sa abot ng aking makakaya. And maraming salamat guys. At kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ayan, please do subscribe and hit the notification bell so that you will be notified every time I had a new video na i-upload. So, maraming salamat guys sa panunood at keep on watching guys. Maraming salamat!